Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel. Dayo tayo rito sa San Pedro, Hermosa, Bataan. Rusi 125, ang issue ng motor ni boss, pawala-wala daw yung kuryente at hindi mapaandar. Pakistart mo nga, Pogi. Yan, on natin yung susi. Check na muna natin. May gas naman. Sige. Ayan si Pogi ayaw nga umandar. Yun, umaandar. Sige, isa pa nga. Umaandar pero sige, ayaw magtuloy. Okay. At pag ganyan ang issue, number 1 na i-check natin dito sa kanyang high tension wire. Dito, tanggalin lang natin yung kopa, i-check natin yung bato ng kuryente. Dapat at least 1 cm yung binabato na kuryente. So, hindi yung basta may kuryente lang, aandar na yan. Dapat yan, at least 1 cm. So ito, check natin yung kuryente, on muna natin. Tapos check natin yung bato ng kuryente, at least 1 cm. Sige nga, pakita mo nga. Isa pa. Yan, walang kuryente. Walang kuryente. Pag ganyan ang issue, isa pa, sige. Nanigurado pa si Pogi. Walang kuryente. So, ibig sabihin kaya umaandar, pasulpot-sulpot, pero sa ngayon, wala siyang totally kuryente. Pag ganyan ang issue, di tayo sa kanyang stator. Tanggalin natin yung kanyang side cover para ma-expose natin yung kanyang wiring connection. So yung mga padreng, ang gawin lang natin dun sa kanyang high tension wire, walang linalabas na kuryente, gawin lang natin. Gamit yung ating test light, lagay natin yung clip sa negative. Tapos sundutin natin yung tinanggal na positive wire papuntang battery. Pakitadyakan mo, dapat to ilaw. Dapat iilaw. Ayan walang ilaw walang ilaw. Okay na. At sa pagkakataong yung mga padreng, hindi pinapasukan ng positive supply yung kanyang battery. Ang gawin lang natin, hanapin natin yung red wire galing regulator. So ito siya. Ito. Baklasin natin ito. Ito. Gawin lang natin dito, tanggalin natin yung kanyang fuse box. Tapos doon tayo susundot. Ito. Tanggalin natin to. Ayan. Tapos gamit yung ating test light, ilagay uli natin yung clip sa negative dahil positive yung ating hanapin. Check natin kung iilaw. Umilaw naman, ibig sabihin good yung ating test light. Tapos patadyak natin kay boss, dapat to iilaw. Walang ilaw. Sa pagkakataon yung mga padreng, automatic yan, hindi sinusuplayan ng positive supply yung kanyang CDI. Ang gawin lang natin, tanggalin natin yung bangko, yung tangke. So yung mga padreng, na-expose na natin yung kanyang wiring connection. Simulan na muna natin dito sa kanyang stator socket. Baklasin natin to. Hanapin lang natin yung kulay. Ito yung dalawang yellow na yan. Minsan yan kulay pink. I-check natin kung good yung kanyang stator. So gawin lang natin, katin na natin dito yung dalawa na yan para mas madali tayo mag troubleshoot. So yung mga padreng, kinat natin yung dalawang yellow. So gamit yung ating test light, ilagay lang natin yung clip ito dito sa kabila. So panalangin natin na hindi sira yung stator dahil nasa 660 yung stator. So yan, idikit natin dito, patadyak natin, dapat to iilaw. Tadyak. Yun, okay. At sa pagkakataon yung mga padreng, good yung kanyang charging. So pwede na natin i-connect. Hanapin natin yung socket ng kanyang regulator. Nakarekta na. Nakarekta na. So kakatin natin din yan. Checkin natin kung umaabot dyan. So yung mga padreng, na ibalik na natin. Targetin natin dito. Kailangan natin i-expose yung wiring connection. Minsan kasi mula dito napuputol yung wire, nag-iinit. So expose natin yung kung umabot dito sa kanyang regulator. So dito sa kanyang regulator, parang may napansin ako, yan parang nagpupulbos na yung wiring dito. Ayan tingnan nyo, yung kulay green na yan, siya yung negative ng Rusi. So expose natin dito.
So yung mga padreng, habang tinatanggal natin, ayan oh, nagputol-putol yung wire. So possible na ito yung reason kung bakit tayo umandar at hindi nagkakarga. Ito kasing Rusi 125 ay battery operated. Kung mapapansin nyo, halos nabutas na rin yung kanyang CDI. So ayusin na muna natin yung wiring connection dito. Ayan oh. Hindi ko na ipapakita, babaklasin ko yan. Iisa-isay natin yung wire niyan, hanapin natin yung hindi sunog at i-check natin dito kung maglalabas na ng kuryente. Pag lumabas yan, automatic yan, andar na yan na maganda. So dito mga padreng, napansin ko yung yellow wire, yung light coil na tinatawag, naputol na siya, yan oh. So kung bakit yun nga, hindi naglalabas ng kuryente, pero may laman pa yung kanyang battery, kaya parang umaandar pa kanina. Gustong mandar dahil nga may laman pa yung kanyang battery. So dapat natin ayusin yan. Dapat yan maganda yung pasok ng kuryente dito. So yung mga padreng, na ibalik na natin yung green negative, yung red papuntang fuse box. So yan, i-try natin kung lalabas dito sa red wire. Gamit yung ating test light, lagay natin yung clip sa negative. Habang pinapadyakan, kahit hindi nakasusi, dapat to maglalabas ng positive supply. So yun mga padreng, try natin. Dapat ilaw. Ayan umilaw okay na. So ayusin na lang natin yung wiring connection. At narinig ko na rin na pumipitik na yung kanyang ignition coil. So ayusin lang natin to. Ibalik na muna natin yung battery. So yung mga padreng, pwede na natin ibalik to, yung kanyang kopa. So nakapalipit na rin So ibalik na natin dito para ma-testing natin kung andar na yung motor ni boss. So yan, testing natin. Check natin, choke natin. Ayan, umandar na. So yung mga padreng, shout out muna natin yung mga idol natin na MBDA sa Balanga. Shout out sa inyo mga boss. So okay na yung motor ni boss, umaandar na, napakaganda ng minor at hindi palyado. So in case na mangyari sa inyo to, ayaw mandar, Rusi 125, sundan nyo lang yung video. So thank you po sa inyo, God bless at mabuhay po kayo.